Akyat tayo. Ayan, so kaya sa tinawag na Coco's Garden Manila dahil sa aso ni Mr. Greg na si Coco. Ito kasi yung kauna-unahan niyang aso. Okay, so muli na naman tayo nagbabalik dito sa Paco, Manila. So, yung last time magaling tayo dito ay November 2023. And binisita natin ang bahay ng former president na si JP Laurel sa kahabaan ng Peña Franchise Street. So ngayon ay araw ng Friday, January 12, 2024 at samahan nyo ko at bisitahin natin ang isang lumang bahay na hindi natin masyadong mapapansin kung dadaan tayo dito sa kahabaan ng Quirino Avenue Extension. Ayan. So, bali nandito na tayo sa Peña Franchise Street and diretsuhin lang natin ito. Ayan. So, dito sa area na ito, hindi ko na ito inaabot kapag nagva-vlog ako dito sa Paco. Ayan. Okay. So, dito sa may kanan natin, makakakita tayo ng isang lumang bahay. So, itong bahay na ito, feeling ko isa ring post-war house. So itinayo after World War. Ayan o, kulay pink. Ayan. So eto na yata yun mga kaijubero. Ayan, eto na nga. Ayan. So private property, no trespassing. Pero dahil tayo ay binigyan ng permiso na pumasok, so pasok tayo. Mukhang dead end na dito mga kaitsubero ah. Oh, so eto na nga yun. Ayan na. Ayan, so eto na yun mga kaitsubero, ang Coco's Garden Guest House Manila. Okay mga kaitsubero, so nandito na tayo sa Coco's Garden Manila. So itong bahay na ito itinayo after ng World War II. Ayan. So kung makikita nyo talagang under repainting itong bahay na ito. Ayan, kung makikita nyo talagang inaayos sila. Halika, pasok tayo. Ayan. So, ganito ang itsura ng bahay dito sa baba. Ayan. So, alam nyo ba mga kaisubero, ang bahay na ito ay nirerentahan ni Mr. Greg Morris na tubong Amerika. And dito siya nakatira for almost 20 years. So, siya yung nagmamanage ng bahay, siya yung nagme-maintain, siya yung nag-aalaga, kumbaga. Akyat tayo. So, parang itinuturing niya ito na sarili niyang bahay. Ayan. Actually mga kaisubero, ito ay isang bed and breakfast. Also for events place like prenuptials. At marami na rin mga commercials na nag-shoot dito. And MTVs, indie movies. Ayan. So, nandito nga tayo sa taas. And mapapansin nyo talagang well-maintained ang bahay na ito. Ano? Buksan nga natin ang ilaw. Switch pala ito ng mga fan. Ayan. So, na-meet ko na si Mr. Greg kanina, kaya lang kailangan niyang umalis kaagad kasi meron siyang errands na kailangan niyang gawin. So, sabi niya pwede naman daw akong mag-stay muna dito sa bahay. Ayan.
So under renovation ang bahay kaya walang mga guest na nandito. Okay? So kung makikita niyo yung hagdan talagang malapad ano. Ayan. Very nice. Ayan, so karamihan ng mga kwarto ay nasa baba pero dito sa taas, isa lang. So hindi muna tayo papasok sa mga kwarto ano. Actually ang kwarto naman dito isa lang. Dito yung kwarto ni Mr. Greg Morris. Siya yung nagmamanage ng bahay na ito. Ayan. Kung magtataka kayo kung bakit Cocos Garden Manila ang tawag, ayan, pakita ko sa inyo. So kaya siya tinawag na Cocos Garden Manila dahil sa aso ni Mr. Greg na si Coco. So si Coco kasi ang kauna-unahang aso niya na isinilang dito sa bahay na ito. Ayan. May wagang salamin. So ito yung kitchen. Very clean and very organized. Ayan. So, mitikuloso si Mr. Greg. Grabe, napakalinis. Talagang inalagaan ng bahay, ano. Mukhang masarap mag-stay dito kasi hindi masyadong maingay, lalo na sa gabi. And mukhang tahimik ang lugar na ito, ano. Ayan. Grabe, napakalinis. Wala na akong masabi kundi napakalinis. Okay. Yan si Mr. Greg. Yan. Yeah. Wow. And kita nyo itong bed frame. Ito yung bathroom. Okay, let's go down. Ayan, so paalis na tayo dito sa Cocos Garden, Manila, and maraming salamat kay Mr. Greg, and of course maraming salamat din kay Sir Brian na nag-recommend sa atin, nag-suggest na mapuntahan itong Cocos Garden, Manila. Ayan, so balik tayo dito after ng renovation nila. Ayan.